be the late game ulit na kailangan nating tignan. Echo already started leading in like the early portions to the mid ng match 1. Maybe this time, umabot sila ng 18 minutes and maybe sa pagkakataong ito, makagawa sila ng way for them to actually access the equalizer na kailangan nila to take this to Game 3. Marami tayong kailangan ikonsidera pagpasok ng Game number 2. Smart Omega and Echo para sa pagbungad sa kanilang laban. Again, kung babalikan natin ang naganap ng Game number 1, iba ito para sa ihahatid ni Daddy JP. Angela, tapos bigla kang lumiko sa isang setup hero. Kakaibang transition ang gagawin ni JP ngayon. Oo, kakaibang juggle din kasi diba, usually for Angela, nakatingin ka lang talaga sa mapa. Dito for JP, talaga maghahanap ka kung sino yung nasa mapa. Right so, maagang suntukan agad. Again, kailangan mo lang din naman talaga is as much as possible, find kung nasaan yung katapat mo na post 5 din. You have to put your eyes on the XP matchup na magkaaroon tayo dito sa laban na to. Sanford really has a very good hero towards the Lapu-Lapu. Yes, the Lapu-Lapu meron siyang parang poking capabilities with his extra reach dong mga blades niya. However, is it gonna suffice yung pagtanggal ng Firaga armor ni Sanford? Kasi yun lang yung tanging makakapigil sa X-Borg from actually engaging. And once natanggal naman yung Firaga armor, mas kakati naman yung damage output niya. Plus, bumabalik din yung buhay ng paunti-unti ni Sanford. So Ryota is really gonna have a hard time on this. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makabalik sa laban na to. Kaya pala masyado malapit din si Sanford para hindi tumama yung pagbato ng weapon. Kita naman sa middle lane na nagzuzone agad ang mga players. Pero for Novaria, mabilis din naman mag-clear na minion wave. Yeah, and kapansin-pansin dito sa emblem build natin brought to us by FWD Life Insurance. Dalawa ang naka-impure rage sa kanila dito, Hans, ha? Yup, impure rage really increasing yung kanilang mana regeneration whenever they throw their skills. Pero kapansin-pansin din yung extra na movement speed, 6% movement speed na nanggagaling sa tatlong members ng Echo with the support emblem that they've secured. So again, rotation is gonna be the name of the game na naman para sa mga Orcas, and Shaknu is actually feeling it right now sa may bandang ibaba. Nakasalubong agad nung rotation na ginagawa ng Echo. At dahil nabagat ni Hans kanina yung movement speed, parang yun ata ang gustong gawin ng Echo ngayon na dahil sinisimulan nila yung third objective. Napakagandang pagsipa din. Akala natin, merong choose sa Echo. Yung pala, Valentina nga pala. Ang gamit dito ni Sanji, kaya makakapag-secure din sila ng turtle. Napakagandang attempt para sa Echo. Nakasecure pa sila ng isang kill doon sa pagkuha ng unang turtle ng ating game. Kung yung game number 1 natin ay masyadong tahimik, masyadong mabagal ang playstyle, ngayon naman, Echo Express ay activated kagad. 2 minutes and 45 seconds pa lang ng game. Naku, sakto na naman yung hook. Tapos sama mo pa ng mala-elising last insanity para dito kay Sanford. At habang nangyari yun, tinan nyo yung outer turret energy shield. Halos wala na sa bottom lane. At yun yung pagkakataon para sa kanila to actually strike. Going back dun sa turtle take na ginawa ng Echo kanina, they actually did 3 things. Una, syempre, kunin yung turtle. Pangalawa, gumamit ng Wave the Dragon itong gumamit ng Wave the Dragon si Shaknu, pero siya yung nalagay sa alanganin kasi si Sanji yung kumopya nun at nakuha nila si Ryota sa pagkakataon na yun. And then the third one, gumamit din ng Iron Hook si JP doon sa may orange objective para mas lalong madelay si Andoryu upon taking the objective. So ngayon, nakikita natin there's like a certain discrepancy in terms of the levels na meron tayo. Even though it's 1 level, Carteezy level 7, Andoryu level 6, ang laking bagay na yan kasi karamihan sa mga gold na nakukuha natin ay napupunta talaga sa mga junglers. Yeah, yun ang kailangan muna matahan ngayon ng Smart Omega and Echo. Prioritizing in top lane, sinasamahan na rin ni JP itong si Benny Cutie. Gusto nila early game snowball eh. Gusto nila takbuhan kagad. Ay, tinan mo yung mga hook na gano'n. Kapag may naabutan talaga sa mga pixel bush, ay talagang may paglalagyan. And Benny Cutie at itong si Carteezy, gusto ata nilang platuhan itong top lane. Oo, ang cute nga nilang tatlo, parang nga lagi magkakasama, tropa magkakasama. But Tropa time. Tropa time muna. Doon sa may top lane, tara, dito tayo. Sumunod ka sa akin. Parang ganun naman usually nangyayari pagka meron kang triangle formation. Taraji. Taraji, dito. And speaking of Taraji, mukhang mag-GG din ang ating mga teams this time around sa turtle objective. Take note, ang first turtle na nakapunta sa Echo at parang nag-aano lang ng Firaga armor si Sanford. Yeah, may juggle na ginagawa dito. Kabilaan lang ang hatak. Nailabas na rin yung ultimate ni Carteezy with that retribution.
secured na naman ang second turtle para sa Echo. Isang mabilis lang. Using the ultimate na ginawa ni Carl TZ doon, kahit hindi tinamaan si Andorio sa pagkakataon na yun, napalabas niya kasi yung Thorn Throws eh. And yung Thorn Throws na yun sana, yung parang mechanism niya para makawala sa sitwasyon. Pero dahil na-pop ni Carl TZ yung ultimate, it was like a gamble for him as well. Kasi hindi rin siya sigurado makukuha niya yung turtle. But again, a retribution was available for Carl TZ, thus getting the turtle, the second turtle na laban na to. Yeah, 5 minutes na rin ang lumipas. Wala nang mga energy shield. Hindi man nakapitalize dito ni Benny Cutie dahil sa magandang pag-lane ni Kelra. Nakakaramdam naman siya. Parang may something. Umikot-ikot muna. Parang wala akong nakikitang hero mula sa Echo sa buong mapa. Pagka mga ganun, usually, okay, parang ako ang target Ako ata. nito. Aantay na lang niya, parang mala Natalia na agad yan. Yung taya, no? Ako taya. Ako yata taya dito. Ako ang chosen one. Speaking of chosen one at chosen lane din, probably sa may top lane. Right! Napakahabang hook para dito kay JP. Kaya naman, Benny Cutie with a kill. Ginamit na ni Kelra yung kanyang Blazing Duet para makapag-clear ng minion wave, pero merong isang naiwan at makakasira pa nga yata ng Torres sa taas. Hindi, Etomax is there to defend, but still Echo is on the lead. Yeah, tingnan mo yung ginawa ni JP doon. Tinapos muna yung tatlong atake, pero damage. Wow, ibang klase yung pinapamalas ng dalawang upunan na to, ha? Tol, tinangkin ni JP kasi yung minion wave, yung turret aggro kanina. Kasi alam niyang mawala yung minions. Katiting na lang yung buhay ng minions eh. So sabi niya, ako na muna minion, kunin ko na muna tong turret aggro. Pero, fortunately, nakarating naman si Etomax on time to just unleash, you know, the first kill coming in from the Novaria at maligtas ang Torres sa may bandang itaas. However, nararamdaman na paunti-unti ng side ng Omega yung Echo, the damage output na pwede nilang ibigay, courtesy of Carl TZ and Benny Cutie being the leaders in terms of gold. Napakayaman ng Echo dito, ha? Carl TZ at ang buong kupunan ng Echo. Alam nila yung laning stage, yung first 5 minutes, nakuha nila, wala pang galos ang kanilang mga tore rito. At ito yung maganda sa isang Bane eh. Kahit may makita man siya na, or may makita lang siya na oportunidad, lapag mo lang kagad yung deadly catch, mahihirapan na kagad yung jungler. Kahit sino man yan na sumama doon or mag-contest doon sa gagawin mo. Kaya pala deadly catch kasi, di ba, usually catch. Sasaluhin mo. Deadly catch, parang ikaw mismo ayaw mo na, ayoko. Ayoko saluhin. Mapapatornos ka talaga eh. Deadly yan, boss. Ganun pala yung nangyayari. Medyo may halong psych din. Pero makikita natin nasa may top lane gagawa ng play, or bottom lane rather, ang Omega mawalan ng Piraga armor doon, pero tumbling lang. Si Sanford at si Andorio yata ang mapupuruhan, pero yun pala. For Echo, merong possible na Torre dahil nakaposisyon din si Benny Cutie. Middle lane, magkakaroon ng hope. Napakasakit ng deadly catch. Pero sabi dito ni Carl TZ, hindi na siya makakatakas pari. Tapos may bawi lang din naman, pero suppress, sinipa pa nga. And it's gonna be Etomax down para side ng Omega at si Benny Cutie kamuntikan pang makakuha ng kill. Tol, laging may bawi. Hindi pwedeng walang bawi. Echo always tries to go for it once again. Si Sanford yung na-pop off ng Way of the Dragon. 3 ultimates na agad yung ginamit ng Echo sa may bandang, ng Smart Omega rather, doon sa may bandang ibaba. And Blazing Duet na naman ang gagamitin nila to actually engage. Pero dahil doon, alam ng Echo na walang kahit anong ultimate or 3 ultimates ang side ng Smart Omega. Kaya naman ginawa kaagad ni JP. Willing siyang i-commit yung Flicker Bloody Hunt just to finish them off. Yeah, ang galing magbilang, ang galing magbasa ng mga skills, no, ng Echo rito. And actually, comment ko rin si Kelra, no, kaya na sanang basagin yung gitna. Pero nag-Blazing Duet siya, nabasa or napatay niya kagad lahat ng mga minions. Kaya umatras na itong Echo sa kanilang plano. 2.3k gold lead at papasok na tayo sa 8 minutes and 30 seconds ng ating game. Again, nakasagot naman ng isa ang Smart Omega, pero kailangan nilang bumawi kasi unang lord ng ating game ay mabubuhay na. Mahaba-habang lakbay tip. Hoy! Okay, akala ko ako'y mahuhook. Sorry guys. Kaya para doon, kamunti ka na sa may bottom lane at ginamit na last inside sa may middle lane. So -1 sa ultimate na pwedeng gamitin ng Echo with this turtle objective. Lord objective, rin nga na kinagat. Atoyar is down. Nanalo yung puset doon at pwede na sa dumiretso dito sa may bandang Lord. At mukhang hindi na magko-contest pa ang side ng Omega dahil sisira na lang sila ng Torres sa may top lane. Grabe yung burst na ipinamalas dito ng Echo, pero si Andorio sumisilip-silip din. 19k ang buhay ng Lord. Sandy rito, bumubuga-buga lang. May hawak siya ng Wave Dragon. Pinapakita niya talaga kay Andorio. Sige, subukan mo. Sisipain kita. Hindi, matras na. Subukan mo lang lumapit, boss.
Wala, matras na eh. Wala. Hindi siya papasipa. Hindi Ayaw. siya papahayag. Boss, pas ako dyan. Ah. Pas ako dyan. Masakit yan. Alam ko yung kahihinatnan yan. Kaya Echo manages to secure the first Lord of this matchup. 9 minutes and 50 seconds in. Ang ganda ng ginagawa nila because they're willing to commit so many ultimates para sa mga major objectives. Parang ang hirap pala, no, kung ikaw si Chakno. Kasi meron ka ng katapat na naka-Way of the Dragon din na Valentina. Meron pang Franco. Tapos, parang yung mga single target na kukuha, meron ang Echo. Pero talagang kinakapitan ng Omega yung Torres sa may middle lane. Yeah, ito nga yung win-worry ko eh, di ba? Sobrang daming impactful ultimates na meron ng Smart Omega. Ang daming option dito ng isang Valentina na si Sanji, di ba? Andyan yung Astral Recall, andyan yung Sipa, yung Way of the Dragon, and even itong yung, kunyari, mas nakakas niya, di ba? Phantom Execution. But still, Echo, kukuha na naman sila ng Torre. Ganito lang kabilis bumasag yung Bane eh. Lapag mo lang yung Deadly Catch, walang lalapit sa'yo, tuloy-tuloy yung pinaplano ng Echo dito. Gutom na gutom ang mga Orca na kukuha muli ng kill. Andoryo, ay, naagawan ba? Oh, yeah. Naagawan pa. Parang lahat ng mga pwedeng puntahan din ng Omega para magkaroon ng Lord or ng pagbawi sa gold rather ay medyo napipigilan ng Echo. At nandun na naman tayo, parang same na naman. 4.7k gold lead para sa Echo. And this is something na kahit papaano nagagawa ng paraan ng Smart Omega kasi medyo konti pa lang to. Pero kasi hindi pa nababasag yung mga Torres sa may bandang ibaba eh. Once na nabasag yan ang side ng Echo, right on cue, 5k kaagad, paangat ng paangat. There's also the threat coming in from JP with the use of his Iron Hook. Kaya naman sobrang sobrang tapang ng Echo to push through with the extra engages dahil alam nila na una, meron silang JP na kung sakali na mag-asim ng konti yung side ng Smart Omega, huhok lang tapos bloodyhan pabalik. Pangalawa, you even have the Bane that's very good in securing a bunch of other objectives. So sobrang bilis lang nila makukuha. Win-win situation yun para sa side ng Echo. Yan, napakaraming kailangan i-considera dito ng Smart Omega. Kagaya nga na nabanggit mo, Hans, iisa-isahin yung checklist. Ito na naman, JP. Ay, di, pero nakuha niya yung purple. Nakuha niya. Tika na. Pero part of the checklist pa rin. Imagine mo, for Echo, na-timingan nila yun. Binanggit mo kanina, yung ultimate, ginagamit lang always. Ginamit na rin, pang clear na minion wave, para lang mas mapabilis pa yung kanilang Echo Express. Yeah, sobrang ganda ng ipinapamalas dito ng Echo. Pero remember, Omega timers ang hawak ng Smart Omega rito ng mga kabarangay. At ilang segundo, 20 seconds bago mabuhay yung Luminous Lord, or Luminous na Lord. Pero napaaga ba ang gamit niya dito ng Astral Recall? Parang napaaga. I mean, sakto lang naman kasi 10 seconds pa lalabas yung Lord. They're still gonna be waiting for some other time. Siguro chinek lang nila yung nasa may bandang ibaba or like the bottom part ng ating mapa para at least alam nila kung manggagaling ba doon or hindi. Para kung safe, sakali no? naman nawala, pwede silang mag-secure kaagad ng positioning towards the Lord para at least makapalag sila ng paunti-unti. Pero here's the main or focal point ng laban natin. Si Kelra na yung magsisimulang bibida dito in like the 13th minute of the matchup. Sa kanya na binibigay ngayon ng side ng Smart Omega. Karamihan sa mga buffs, even the orange was already secured, pero do they have time to secure the Lord? Naku po, nakita po si Andoryo. Okay? Ginamit na dito ang ginat-gat pa. That is gonna be surprise. Samahan pa ng Deadly Catch. May pilit na mag-Phantom Rose. At ang dash away para sa kanya. Dahil dyan, wala nang Retribution Holder ng Omega. Grabe! At kamuntikan pa nga. Oh! Sanford! With a kill, samahan po ng Lord para sa side ng Echo. Sabay TP out. Si Kelra! Si Kelra sa may bottom lane. Makakasira din ng Torre. Ang dami nangyayari as Carl TC is gonna be down. Last in Sanford. Sasabog rin sa kamay dito ni Sanford habang si Atoy R kukuhanin, sasaluhin lahat ng mga damage. Hook ang pumatay para kay Atoy R at merong Astral Echo. Kelra is still here. Wala nga lang ultimate at 4 na players na Echo ang buhay. Anong nangyari doon? Oh my goodness. Back-to-back hooks. Kabilaan ng mga namamatay. But then again, Kelra nakahanap ng paraan. Nakuha yung bottom lane turret. Nakabalansi pa rin sila or nagkaroon ng trade doon. Pero hindi pa tapos ang laban. Nako, sakto naman. Wala. Ay, nako po. After ng cut, pero pa isa. Mukhang makakatakas pa nga yata. Ginamit na dito. And Sanji's gonna be down. Sa kamay dito ni Andoryo. Mukhang madedepensa. Habang dito sa may gitna, meron pang sipa para kay Chakno. Hinatid kay Eto Max.
Mawala na immortality pero meron pinag-armor at Jackno. Oh, It's no. gonna be down sa kamay naman dito ni Benny Q. Labanan na to ng mga marksman at ng kanya-kanyang mga setup. Pero sabi ng Omega, madedepensahan muna nila yung Lord na bit-bit ng Echo. Pero parang middle lane, kukuhanin pa rin. Grabe, hindi sumusuko dito ang Smart Omega. Ngayon, makakalusot ang Echo, basag yung gitna. Isusunod na nga ata nila itong bottom lane habang si Sanford tinatangkit, ina-absorb lang lahat ng damage. Cortez with the turret takedown. Kaya lang si Andori makakabawi rin ng isa. Who finally, they brought the X-Borg down. They brought Sanford down. 3-1 and 5 siya. 8 kills mula sa side ng Echo bago siya mapatumba. And you really have to give it to the side of Echo at this point kasi tuloy-tuloy talaga yung initiation nila. Courtesy of JP. Walang palya, walang mintis. Lahat ng Iron Hook na binitawan niya towards the 14 to maybe 13 minutes to 14 minutes. Lahat yun tumama lahat. And this is something that you really commend about JP kasi nandun pa rin talaga yung initiation, yung prowess, yung mechanical gift na kaya niyang ibigay towards the side of Echo. Pero you have to take note of OMG as well. Smart Omega, this is still somewhat a fightable chance for them. 5k lang naman yung kalamangan and Kelra is already at the full build. Alam ni Chakno, alam ni Ryota and the rest of Smart Omega na kailangan nilang protektahan yung kanilang barangay resident. Speaking of Kelra, maalala natin kanina nakatakas pa siya. Di ba, nagkaroon na ng Bloody Hunt, Oo. tapos na-hook pa ulit. So parang eto na naman tayo. Nako, 15, 51. Konti na lang. Mukhang eto na yata yung sinasabi nating Omega timers. But for Echo, medyo maganda ang sitwasyon para sa kanya kasi wala na lahat ng inhibitor turret. Tsaka ilang beses na bang nalagay sa ganitong klaseng sitwasyon ng Smart Omega? Maraming beses na hindi na mabibilang sa kamay at talagang nalusutan nila yung bawat pagsubok na yon. Pero kasi Echo to eh. Ito yung kampiyon ng Season 11 Yup. at may mga napatunayan na rin. May mga accolades na rin talaga. Kung pagbabasihan natin. Pero yung mga resumes nila. Muti ka na, pero nakita namin ang Astral Echo na inilapag doon habang si Sanford ay ipopoke lang muna. Medyo makapal ang Pinaga-armor habang yung Lord ay nandito na at kalahati na lang din ang buhay. Magko-contest ba ang Omega? Mapipilit ba nila na ma-reset para dito sa larong to? Sabi Antonio with a retribution sabay alis dahil sila naman ang oopensa. Wow! Ano yun? Tornus Tornus Retribution. Tapos nag-moonwalk siya palabas. Tas Yun lang yung nangyari, men. Nag-moonwalk. Kumbaga, iba ang nagsaing. Yung Echo ang nagsaing. Si Andor yung kumain sa pagkakataon na yon. He was waiting for the right time. I was just about to say na parang sobrang hirap ng sitwasyon na yon kasi wala siyang immortality. You know? Nagamit na rin yung conceal. And then after that, hindi siya inabot ng deadly catch. For the first time in history, naunahan niya yung isda habang naglalakad siya sa ilog. Tsaka nung moment na yun, nag-hook din si JP. Tapos saktong-sakto yung timing. Wow. Wow, na-mechanics. Kung na-momentum dito ni JP, siya naman ay na-mechanics. And alam natin, sobrang hirap talagang agawan ng Tornus Retribution. Pero nagtagumpay dito itong si Andorian, ang buong Smart Omega. Sila naman ang susugod, Lord, sa may bandang ibaba. Sasalubungan dito ni Cortez and Sanford. Chakno? Pero dito si Chakno, si Sipa. Napakaganda Sipa para sa kanila. Pinaga-armor lang ang makukuha. Meron pang immortality. Pero bawi dito si Danny JP. Chakno dito mawala ng immortality. Halos kalahati yung buhay ni Kelra kaya aalis na lang muna sila. Pero masakit din dito si Eto Max. Okay, disengage para sa ating mga teams. Pero si Antoryu, nandun pala sa may top lane. Kumukuha at bumabawas ng Torre. Pero Eto Max ang sasalo na hook. Meron din namang flicker out. Pero meron din pagpasok dito si Sanji. Kaya naman labanan ng mga boss floor. At sa laban na yun, Sanji magwahugi. Pinagkukukombo eh. Nakuha pala yung Way of the Dragon. Wow! Tol, what is going on with JP today? Anong nangyari kay JP? Bro, wake up, a beast. Hindi niya alam na yung focusing mark niya. Alam ko yung focusing mark, emblem lang talaga eh. Walang maitutulong yan sa tutok. Pero yung focus just right there. Eto Max, kanyang tinamaan. At yung momentum ngayon na dapat sana hinawakan ng Omega. Well, kahit paano napababa naman nila to towards 2.9k. Pero 15 seconds bago mabuhay ulit si Eto Max and they're just waiting. They're just lurking in the corner para matapos na tong laban na to. Oy, kakagat na. pero kagat si Chakno dito halos walang buhay. Ginamit Aray! ang shoot po successfully. Mapatay din Ay, ng Sanji. masakit! Pero masakit lang din naman. Uy! Pero Wow! winner Guardian para dito kay Sanji. Pero sabi ni Ryota, double kill na para dito. Nice luck! And Kelra ay hindi na kaya pa dahil it's gonna be a 2-0. Echo magwawagi. Wow!
Anong nangyari? That winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Wow, kung na-mechanics na momentum ng